Ang batang ulila ay ipinagkanulo at naging pinakamalakas na salamangkero. Nang magkaroon ng mundo, nilikha ng Diyos ang sangkatauhan at mga mangkukulam. Ipinagkaloob ng Diyos ang mga kapangyarihan sa mga mangkukulam na may layuning tulungan at gabayan ang mga tao na walang mga mahiwagang kakayahan. Masayang sumang-ayon ang mga mangkukulam at nangakong tutulong sa mga tao sa ngalan ng pagkakaibigan. Gayunpaman, sa kasalukuyang panahon, ang mga bagay ay nagkaroon ng matinding pagbabago. Ang mga tao ay tumalikod sa mga mangkukulam at nais silang itapon. Habang naghahanda ang mga mangkukulam na ipapatay sa publiko, ang isa sa mga mangkukulam ay sinumpa ang mga tao para sa kanilang pagkakanulo, at umaasa siyang mapahamak ang sangkatauhan bago siya bitayin. Samantala, sa Imperyong Rhaedia sa rehiyon ng South Avian sa gitna ng isang disyerto, isang batang lalaki na nagngangalang Adenas ang nagreklamo tungkol sa pagiging pagod pagkatapos maglakbay ng mahabang panahon. Siya ay isang apprentice ng isang magaling na mangkukulam na nagngangalang Chloe, na mahigpit na nag-aaral ng mapa upang matukoy ang susunod na ruta na dapat nilang tahakin. Si Adenas ay humarap sa kanya at nagtanong kung bakit hindi siya maaaring gumamit ng mahika upang matukoy ang kanilang lokasyon. Pinaalis siya ni Chloe, ipinaalala sa kanya na ang kanyang magic ay hindi libre. Sa kanyang pagbabalik sa pagbabasa ng mapa, kinuha ni Adenas ang kanyang smartphone, na nagsasabi sa kanila ng kanilang eksaktong lokasyon, na labis na ikinalungkot ni Chloe. Iginiit niya na pinigilan niya ang paggamit nito o mahahanap sila. Ngunit ipinaliwanag ni Adenas na siya mismo ang gumawa ng smartphone, kaya hindi ito magagamit upang masubaybayan sila ng mga ito. Dahil ito ay gumagamit ng libreng summoning magic, ito ay medyo cost-effective. Ang pinakabagong teknolohiya nito ay madaling mapapanatili silang ligtas mula sa radar ng army. Maaaring tumigil si Adenas dito, ngunit nagpasya siyang itulak ang pindutan ni Chloe sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang mga pamamaraan na pilay, na hindi pabor sa kanya, at nauwi siya sa isang dobleng bukol sa kanyang ulo bilang resulta ng sampal. Biglang sumeroso ang mukha ni Adenas at tinanong niya si Chloe kung bakit kailangan nilang tumakbo. Naiintindihan ni Chloe ang kanyang pagkabigo at ipinaliwanag na siya ay isang mangkukulam, at pagkatapos ng pagbabago sa saloobin ng mga tao sa mga mangkukulam, ang pamumuhay ay naging isang pakikibaka. Sinusubukan niyang pasayahin si Adenas at hindi nagtagal ay ipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Kinakailangan na makahanap sila ng isang lugar na mapagparaya sa mga mangkukulam upang mabawi nila ang pamumuhay ng payapa, na dati ay karaniwan. Nang makita si Adenas na matigas ang ulo tungkol sa pag-aaral sa ilalim niya, hinila niya ang kanyang binti at tinanong kung siya ay nasa matatandang babae, na nagpahiya at nagagalit sa kanya si Adenas. Humagikhik si Chloe at iniisip ni Adenas kung paano siya magiging masaya sa isang nakakatakot na lugar tulad ng Rhaedia kung saan ang mga mangkukulam ay sumasailalim sa mga kalupitan. Ang pagkamuhi ni Adenas sa rehiyon ay naniniwala siyang dapat nilang lipulin ang mga tao gamit ang mahika. Sa di kalayuan ay may isang kumikinang na bagay ang nakaagaw ng kanilang atensyon. Ilang mga sundalong nakasakay sa mga high-speed na sasakyan ang lumapit sa kanila. Sa lalong madaling panahon ay naging malinaw na sila ay naruroon upang alisin si Chloe, na itinuturing nilang isang takas na mangkukulam. Nagtanggol si Adenas, ngunit pinigilan siya ni Chloe dahil wala siyang karanasan sa paggamit ng mahika at mga hakbang pasulong. Isinaaktibo niya ang kanyang salamangka ng yelo kung saan binibigyan siya ng isang staff, na ginagamit niya upang supalin ang mga tauhan ng hukbo. Si Adenas, gayunpaman, ay hindi lahat masaya, at pagkatapos ni Chloe matapos, siya ay galit na nagtanong kung bakit hindi niya ito pinapayagang gumamit ng magic. Ipinaliwanag ni Chloe na siya ay walang karanasan, ngunit si Adenas ay gumagawa ng isang napakalaking espada upang ipakita na siya ay may kakayahan. Hinayaan ito ni Chloe na dumausdos, ngunit hinarap siya ni Adenas at tinanong kung ang kanyang pagiging tao ang dahilan kung bakit niya ito pinigilan sa paggamit ng mahika. Dahil ayaw niyang maalis ni Adenas ang kanyang kauri, napaiyak si Adenas habang ibinahagi niya kung gaano siya kabigo dahil hindi niya kayang protektahan si Chloe. Naantig sa kanyang mga salita, niyakap ni Chloe si Adenas. Samantala, ang balita tungkol sa kabiguan na maalis ang takas na umabot sa 23rd Emperor ng Rhaedia Empire, si Geo. Naiinis siya at inutusan ang hukbo na dalhin sa kanya si Chloe. Lingid sa kaalaman ng duo, isa sa mga makinang na-froze ni Chloe ang na-activate at pagkatapos makumpirma ang kanilang lokasyon, ay lumikha ng isang portal upang i-teleport sila sa Capitol Palace.
Nagsimulang lumutang sina Chloe at Adenas, at bago sila dalhin, magkahawak sila ng kamay sa Capitol Palace. Binihisan ni Geo ang mga mamamayan ng rehiyon at pinukaw ang kanyang mga tagapakinig laban sa mga mangkukulam. Nagulat si Chloe na nakumpleto ng mga mangkukulam ang pisikal na paglipat sa ganoong kalayuan at sa loob ng maikling panahon. Inaaliw ng kabaliwan si Chloe at pinatatag siya, at nalaman nilang ang pangalan niya ay Chloe. Nakikita natin ang isang istasyon ng kalawakan na nag-hover sa kalawakan, na nagpapatunay sa extra-dimensional na paglipat ng QS sa kabisera ng gitnang plaza. Ang Central Capital Plaza ay makikita kung saan ang emperador ay mahinhin na tumutugon sa kanyang mga nasasakupan. Nagpatuloy siya sa pagsasabi sa kanila kung paano sila pinrotektahan ng mga mangkukulam at salamangkero mula sa lahat ng bagay, bawat natural na sakuna o pisikal na pangyayari na maaaring magdulot sa kanila ng pinsala, at ang kanyang pasasalamat sa kanilang paglilingkod. Ang kanyang tono ay naging seryoso, at ipinahayag niya kung gaano hindi makatarungan na siya at ang kanyang mga nasasakupan ay kailangang sumamba sa mga mangkukulam na ito, dahil lahat sila ay nagtataglay ng mahika na kakaiba sa kaalaman ng tao. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang grand fleet ng mga airship at hot air balloon na nagpoprotekta sa airways ng buong metropolis mula sa anumang anyo ng pag-atake. Mayroon silang malalaking automatikong tren na tumatawid sa kabuuan ng metropolis at isang kasangkapan ng ganap na kapangyarihan at karunungan, ang smartphone. Siya ay tunay na nalulugod sa revolusyon na kanilang pinagdaanan sa pamamagitan ng paglalagay ng teknolohiya sa kanilang pang-araw-araw na buhay, ang tinatawag niyang gear technology at ang katotohanang hindi na nila kailangang umasa sa mga mangkukulam para sa kanilang kaligtasan, proteksyon at pag-unlad. Pagkatapos ay idineklara ng emperador ang digmaan sa bawat mangkukulam at salamangkero upang patunayan na sila ang pinakamataas na pinuno ng mundo at hindi ang mga mangkukulam. Bumaba ang emperor sa podium habang pinapadala siya ng kanyang partner para sa kanyang mahusay na pananalita. Isang berdeng kislap ang lumitaw mula sa kalangitan at tumama sa lupa sa ibaba lamang ng podium kung saan nagsasalita ang emperador. Isang malawak na pabilog na lugar at makita natin sina Adenas at Chloe na nakayuko sa mismong lugar kung saan kumikislap ang berde ilang sandali lang ang nakalipas. Tinawag ng emperador si Chloe sa pangalan, tila inaasahan na darating siya. Habang ang emperor ay mukhang tuwang-tuwa, sina Chloe at Adenas ay hindi masyadong nasisiyahan sa kanyang presensya. Inanyayahan ni Adenas si Chloe na tumakbo habang binibili niya ito ng ilang oras. Naglabas siya ng isang quill, ngunit siya ay mabilis na nalulula sa mga opisyal ng emperador. Pilit siyang kumawala sa kanilang pagkakahawak, ngunit wala siyang nagawa. Sa puntong ito nalaman natin na si Adenas ang kanyang apprentice at siya ay talagang tao, samantalang si Chloe ay isang mangkukulam. Bumangon si Chloe at sinabihan ng emperor na hari ng mga tao. Pinagbantaan siyang paalisin ang kanyang apprentice kung pinapahalagahan niya ang buhay ng kanyang mga taong tagapakinig. Sa puntong ito, nakikita natin ang ilang Mona Essence na nagtitipon dito sa isang malaking asul na bola ng enerhiya na lumilitaw sa tuktok ng kanyang mga staff sa likod niya. Ipinagtapat ni Chloe na hinayaan niyang mabuhay ang tao hanggang ngayon dahil sa awa, ngunit ngayon ay malapit na niyang sirain ang lahat ng kanilang minamahal at pinapahalagahan. Habang sinisingil niya ang kanyang pag-atake at inilunsad ito, biglang nabasag at naagnas ang asul na bola ng enerhiya. Nagulat at nanlaki ang mata. Tumingin si Chloe na hindi makapaniwala. Kinausap siya ng emperor, sinabi sa kanya kung gaano siya katanga na maliitin ang kapangyarihan ng teknolohiyang nakuha nila, at nakita ang isang magic photon nullifier. Tuwang-tuwa ang mga manunood sa pagpapawalang bisa ng mahika ni Chloe, pinagtatawanan at panlilibak sa kanya. Sinusubukan din ni Adenas ang kanyang magic habang siya ay pinipigilan, ngunit ito ay napawalang bisa rin, kaya walang nangyari. Lumapit ang emperador kay Chloe, kinuha ang kanyang damit at pinunit ito. Pagkatapos ay naglunsad siya sa isang matunog na sampal na nagpabagsak sa kanya sa lupa, na nagsasabi sa kanya ng isang mangkukulam na hindi maaaring gumamit ng mahika bilang isang babae, at sinamantala ng mga manonood ang pagkakataong ito na kunan ng ilang larawan ng kilalang mangkukulam habang binabastos siya. Nagawa ni Adenas na makawala mula sa pagkakahawak ng mga bantay ng emperador, ngunit muli siyang ibinaba ng mga gwardya bago niya ito maabot. Inutusan ng emperor ang kanyang mga bantay na patayin si Adenas, at sa puntong ito ay yumoko si Chloe sa kanya. Nakikiusap siya na ang kanyang apprentice ay iwan sa kanyang kahihiyan, na sinasabing siya ay inosente dahil siya ay tao. Sinabi niya na kinuha niya siya bilang isang alipin laban sa kanyang sariling kalooban.
Paulit-ulit siyang nagsusumamo na sana ay iligtas niya ang kanyang buhay habang patuloy na lumuluha. Sinubukan muli ni Adenas ang kanyang mahika, nanunumpa na papatayin ang lahat ng tao na naruroon, ngunit ang emperador, nang hindi siya pinansin, ay nagtaas ng baril sa ulo ni Chloe. Itinulak niya ang kanyang ulo sa nguso, tinatanggap ang kanyang kapalaran. Naluluha na rin ngayon si Adenas, nagtataka kung bakit ginawan sila ng masamang kamay ng tadhana. Hinarap siya ni Chloe at sinabing salamat sa lahat. May nag-flashback noong sinundo niya siya bilang isang maliit na nagugutom na bata sa mga lansangan. Lumapit si Chloe sa kanya. Inalok niya itong tulungang bumangon at tinanggap naman nito. Bigla siyang nawalan ng malay sa narinig na pagbaril ng babae sa ulo ng isang lalaking nakasuot ng puting suit. Ang Emperor ay tumalikod upang umalis at ang kanyang mga sundalo ay todo-todo na binaril si Chloe gamit ang kanilang mga baril. Masyadong nabigla si Adenas at hindi makapagsalita. Nagtitipon ng isang pulutong na nanonood at kinukunan ito. Sa galit, sinigawan niya silang tumigil. Nagsisimula siyang maalala ang lahat ng mga pagkakataong magkasama sila at kung gaano siya kasaya. Pinapanood niya itong bumagsak sa lupa habang umiiyak ang mga mata. Ang mga tao ay nagbubunyi sa lalaking nakaputi habang siya ay nakatayo sa harap nila, na nakadarama ng kaluwalhatian. Naglakad ang kanyang bantay patungo kay Chloe at pinutol ang ulo nito gamit ang palakol. Itinaas ng emperador ang kanyang ulo at itinaas ito sa mga tao habang sila ay nagsasaya habang si Adenas ay umiiyak ng husto. Pagkalipas ng 10 taon sa isang kampong bilangguan sa Red Dia Empire, ang mga bata ay ikinadina, 2 batang babae ang nag-aaway dahil sa pagkain, at isang batang babae na nagngangalang Duruka ang sumubok na magsalita sa kanila sa pamamagitan ng pag-alok sa kanila ng kanyang tinapay. Ngunit ang isa sa mga batang babae ay inagaw lamang ito mula sa kanya, na humihiling sa kanya na lumayo sa kanilang pagtatalo. Noon lang, isang batang babae na nagngangalang Ana ang lumapit sa kanya para alamin kung okay lang siya at kung bakit siya nagbigay ng pagkain sa kanya. Umiiwas lang si Duruka sa tanong, mapaglarong sinasabi sa kanya na okay lang siya. Magkasama silang nakaupo, at sinabi ni Ana kay Duruka ang tungkol sa kanyang mapagbigay. Nagsisimula siyang umiyak, nalulungkot sa katotohanan na sinabihan sila kung ang lahat ng mga mangkukulam ay mapatay, ang mundo ay magiging isang mas mahusay na lugar, ngunit nilalabanan pa rin nila ang kanilang sarili, kahit na matapos ang lahat ng teknolohiya na naimbento. Si Duruka ay nagpapasaya sa kanya ng ilang papel na palabas, na sinasabi sa kanya na magiging maayos sila kahit na ano, at pareho silang malungkot na humagikgik. Maya-maya lang ay may pumasok na mga gwardya na sumisigaw ng numero ng isang bilanggo at hinihiling na bumangon siya, ngunit walang tumugon sa takot. Bulungan ng mga babae ito na ang ika-4 na beses na may tinawagan at kinuha at hindi na ibinalik sa holding unit. Pareho silang nakatitig sa gwardya at natatakot, nagtataka kung sino ang tinawag. Noon lang ay tiningnan ni Duruka ang tag nila para malaman na si Ana pala ang tinatawag. Mabilis niyang pinalitan ang kanilang tag, kinuha ang numero ni Ana at tumugon sa gwardya. Hiniling ng gwardya sa kanya na sundan siya. Samantala, tinitigan sila ni Ana habang naglalakad silang dalawa na may luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata at gulat na isinakripisyo ni Duruka ang sarili para sa kanya. Natatakot siya sa kahihinatnan, alam na alam niyang hindi na babalik si Duruka. Si Duruka ay nakatayo sa pagitan ng 2 gwardya na iniimbestigahan ng punong warden na si Papol. Hiniling niya sa kanya na habarin ang kanyang damit upang kumpirmahin na walang infliction sa kanya. Ibibigay niya sana siya sa Panginoon bilang isang service girl. Nabigla siya sa kahilingan nito, ngunit lumingon-lingon sa paligid upang makita ang mga katawan ng ibang mga babae at malungkot na tinanggap ang kanyang kapalaran. Ang warden ay nagpapatuloy sa pagrarampa kung paano ang kanyang lugar ay pinamamahalaan ng mga buwis ng mga tao, kaya kailangan niyang pagsilbihan sila ng mabuti. Hinawakan niya si Duruka na pilit na kinukunan ng litrato kasama niya. Habang nasa telepono niya ang tungkol sa pagpapadala ng larawan sa HR, kinagat niya ang daliri niya at kinuha ang telepono mula sa kanya. Malakas na sigaw ni Papol, sinabihan ng gwardya na habulin si Duruka habang tumatakbo ito palayo sa silid. Habang tumatakbo, sinusubukan ni Duruka na i-unlock ang bawat selda na pinakawalan ng lahat, ngunit napagtanto nito na nangangailangan ito ng pagkilala sa boses upang maisagawa ang gawaing iyon. Sinubukan niya ng maraming beses sa pagkabigo, ngunit hindi pa rin ma-unlock ang mga selda. Pagkatapos ay nagsimula siyang gayahin ng punong warden at sa kanyang sorpresa, matagumpay niyang na-unlock ang mga selda.
Sinisigawan niya ang mga babae na tumakbo habang bumukas ang mga gate. Nagkaroon ng kaguluhan nang bumukas ang mga selda at nagsimulang tumakbo ang mga bilanggo. Hindi makontrol ng mga gwardya ang sitwasyon, kaya tumawag sila para sa backup. Si Duroka ay tumatakbo patungo sa mga higanteng gininto ang pinto at tinapik ang telepono upang i-unlock ito. Bumukas ang pinto, tumambad ang isang silid na may lalagyang bakal. Habang tinatitigan niya ang container, nahuli siya ng ilang gwardya na hinahampas siya sa lupa. Sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbukas ng mga pintuan ng container, ngunit huli na. Nang bumukas ang pinto, nakita natin ang isang lalaking natatakpan ng mga benda na nagpapakawala sa sarili mula sa ilang kadena. Siya si Adenas na nakakonfine sa loob ng past 10 years at ngayon ay gustong magiganti. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.